Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito naman po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Ipapasyal ko po kayo dito sa mga Puerta, Plazuela at mga Baluarte. At ito po yung update natin today, April 5, 2025. Dito po tayo mauna sa kahabaan ng Muralla Street. At dito po tayo unang pumasok sa Puerta del Parian and Rebellion del Parian. Nandito na po tayo sa loob. Marami ring mga tao dito na pa-relax. At karamihan kasi estudyante. Tapat lang po mismo ito ng Lyceum University of the Philippines. May lookout din po dito. Ayun po, may mga kanon. Puntahan po natin. Nandito na po tayo sa lookout nung unang panahon. Ayan po, marami pong mga kanon dito. Napakaganda rin dito at napaka-relaxing kasi mapuno siya. At marami pang mga ibang halaman. Ayan po sa tapat natin ang Manila City Hall. Napakalapit lang po dito. Walking distance lang po. Ayan po sa tapat natin ang Central Terminal Station ng LRT1. Napakalapit lang po. Meron pong underpass dyan sa Loton. Diyan po kayo dumaan. Puerta del Parian, named after the Parian de Arroceros. It became the official gate of entry for the Governors General of the island after the British occupation in 1762 to 1764. The gate was reconstructed in 1782 and was damaged in World War II. Punta naman po tayo sa ibang spot. Dito naman po na wall, marami pong mga kainan dito. Sa tapat lang din po ng Lyceum University of the Philippines. Doon lang po sa bandang unahan ang Mapua University. Pupuntahan din po natin mamaya. Akyat po muna tayo dito. Andito na po tayo sa taas. Ayan na po ang Lyceum of the Philippines University. Diyan po dati nakatayo ang The Hospital de San Juan de Dios. Ngayon po ay Lyceum of the Philippines University na. Ayan po, ang dami po mga foreigners. Kakalating lang po. Diyan po tayo galing kanina. Kung dito tayo dadaan, pwede rin po papuntang Letran. Ayan po, sa bandang unahan lang po. Pupunta din po tayo dyan mamaya. Then, didiretso po tayo ng Pasig River Esplanade. Huwag nyo rin i-miss na pasyalan ang kahabaan ng Muralla Street. Napakaganda po dito. Kung gusto nyo naman pong sumakay ng mga kalesa, marami pong available dito sa Intramuros. Ang rate po ay 1,000 para sa mga regular passengers at 800 pesos naman po para sa mga PWDs, senior citizen at students. Akit naman po tayo dito sa Baluarte de San Francisco de Lao. Dito pa rin po sa kahabaan ng Muralla Street. Diyan po tayo galing kanina, di ba guys, sa pagkaganda ang Muralla Street. Akyat po muna tayo dito. Dati po itong mga lookout din at maraming kanon. Ayan po, kung didiretsuhin lang po natin to, few steps away lang po yung pinuntahan natin kanina na Del Parian. Ayan, dyan po tayo galing kanina. Sa baba lang po tayo dumaan.
Ayan po, marami pong kanon din dito. Tapat lang po ito ng Manila City Hall. Ayun po. Ayan lang po ang Mapua University. Katapat lang po niya ang Francisco de Dilao. Baluarte de San Francisco Dilao, also known as the Baluarte de San Lorenzo de Dilao, built as one of the main defenses of the landslide of Intramuros, constructed 1592, reinforced 1622, destroyed during the Second World War, restored 1984 to 1988, forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Dami pong mga kanon dito. Ayan oh. Nakaharap po ito sa Manila City Hall. Yan po ang gate. Ayan lang po ang Mapua University. Nasa tapat lang po tayo. Ayan naman po ang LPO Culinary Institute at saka The Bayleaf Hotel. Overlooking po dito ng golf course. Dito pa rin po tayo sa kahabaan ng Moralia Street. Dito tayo sa taas ng wall dadaan. Doon po tayo didiretso sa exit ng Rizal Park. Sa may General Luna Street po. Ito po yung gate palabas papuntang Manila City Hall. Ayan lang po oh. Ayan po, grabe. Buhol-buhol ang mga spaghetti wires dito. Sana nga po magkaroon po sila ng underground cabling system para malinis, organized at maganda tingnan. Tapat natin ang Manila High School. Ang ganda po ng puno na to oh. Very colorful yung bulaklak niya. Maganda sana magkaroon ng ganitong puno sa Pasig River Esplanade. Dito na po tayo sa harapan ng Manila Bulletin. Since 1900, the nation's leading newspaper. Paikot lang po ito siya. Ang labas po natin dito ay Rizal Park. At yung kalye na to, ang karugtong po ng Moralia Street ay Santa Lucia Street. Palabas din po ng Soriano Avenue. At dito naman po sa opposite direction, ang labas po nito ay papuntang Soriano Avenue, Binondo, at palabas ng Loton. Pwede rin po dito. At papuntang Pasig River Esplanade. Ayan po, sa bandang dulo po nito ay police station. Dito na po tayo. Baluarte de San Andres po pala dito. Check po natin dito sa lookout kung ano makikita natin dito. Ngayon lang din ako nakapunta dito. Ayan po ang police station. Wow, grabe. Ang ganda pala dito. Ayun po, sa tapat natin ang National Museum of Arts. Ito palang makikita dito. First time lang din po akong nakarating dito. Ayan ang napakagandang golf course.
Ayan po, sa tapat lang po natin ang Rizal Park. Kaya kung galing po kayo ng Rizal Park, walking distance lang po papuntang Intramuros. For me, hindi na po kailangang sumakay. Ayan lang po, dyan na po kayo dumaan. Grabe, sobrang init pa po. Ayan po ang napakagandang Department of Labor and Employment Office. Sa daming pwedeng puntahan dito sa Intramuros, hindi magkasya yung isang araw nyo po. Grabe. Sana ma-explore nyo rin po ang Intramuros, hindi nyo po pagsisisihan. Sobrang ganda po dito, mamasyal sa historical site. Sarado po dito. Kung didiretsuhin natin to ay Baluarte de San Diego. Actually pwede nga sanang dumaan dito kaso sinasara po nila. Grabe, meron pa lang Baluarte de San Andres. Ngayon ko lang po ito na-discover. Sobrang ganda rin po dito. Welcome, Baluarte de San Andres, also known as the Baluarte de San Nicolas, dedicated to Saint Andrew the Apostle, patron of Manila, built as one of the main defenses on the landslide of Intramuros, 1603, reinforced with a sentry box and a bomb-proof powder. 1733, damaged during the Second World War, restored 1987, forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Ayan lang po ang General Luna Street, at yun naman po sa tapat natin ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ito po yung kahabaan ng Cabildo Street. Dito sa street na po ito ay ang labas po nito ay Soriano Avenue at papuntang Fort Santiago din po. At dito naman po na street ay maraming nakatira. Tayo sa Soriano Avenue, ang main road dito sa Intramuros. Diyan na po ang palabas papuntang Anda Circle, Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Ayan po ang Baluarte de San Andres. Diyan po tayo galing kanina sa taas. Ang susunod natin pupuntahan ay Baluarte de San Diego na napakaganda din po. Ito po yung gate papuntang Rizal Park. Napakalapit lang po. Diyan po tayo galing kanina. Ito na po tayo sa kahabaan ng General Luna Street. Ayan po, kung tutumbukin po natin, ito ay Fort Santiago as well as Soriano Avenue. Dito din po makikita ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Napakaganda po dito sa General Luna Street. Huwag nyo pong i-miss kung mamasyal po kayo dito sa Intramuros. Ayan po sa tapat natin ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Dito pa rin po tayo sa kahabaan ng Moralia Street. Yung sa may corner, dyan na po ang Baluarte de San Diego. Na sobrang ganda po ng building ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pakaganda. Welcome Puerto Real and Lebelien, Real de Bagumbayan. Part of the new defense plan in response to the 1762 British siege of Intramuros during the 7 Years' War. Rebellion constructed following the design of Miguel Antonio Gomez, 1777. Gate constructed, 1780. Rebellion converted to an aquarium during the occupation of the United States,
1913, damaged during the Second World War. Restored 1968, 1982, and 1989. Forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Puerta Real and Rebellion Real de Bagumbayan. Kaso sarado po siya. Karugtong po siya sana ng Baluarte de San Andres at sarado nga lang po. Nandito na po tayo mismo sa Baluarte de San Diego. Ayan po ang entrance niya. Yan, ang dami po mga kalesa dito. Ito po yung kahabaan ng Santa Lucia Street. Then dito naman po ay Muralla Street. Kung gusto niyo pong pumasok sa Baluarte de San Diego ay may entrance fee po na 75 pesos para sa mga regular visitors. At 50 pesos naman po para sa mga students, senior citizen at mga PWDs. Yung pinuntahan po natin kanina ay wala pong bayad yon. Libreng-libre po. Baluarte de San Diego, the oldest stone fort in Manila, first constructed as a tower known as the Torre Nuestra Señora de Guia, following the design of Jesuit architect Antonio Cedeño from 1586 to 1587, integrated with the walls of Intramuros. 1593, reinforced by spade shape known as the Baluarte de Santiago. 1663, breached by the British Army during the 7 Years' War. 1762, destroyed by earthquake. 1863, ruins of the tower remained filled in with earth during the occupation of the United States. 1905, excavated and restored. 1979 to 1980, forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Akit naman po tayo dito sa number 1 Victoria Lookout. Wala din pong bayad mamasyal dito. Kasunod lang po ito ng Baluarte de San Diego. Dito pa rin po tayo sa kahabaan ng Santa Lucia Street. Andito na po tayo sa number 1 Victoria or Baluarte de San Jose and Reducto de San Pedro. Number 1 Victoria, Baluarte de San Jose and Reducto de San Pedro form part of the seaside defense of Intramuros, converted as the headquarters of General Douglas MacArthur as Commander of the United States and Armed Forces in the Far East during the Second World War. Forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Yan po ang Baluarte de San Jose. Pakaganda niya. At ito pa rin po ang golf course. Doon po tayo galing kanina sa Baluarte de San Diego.
Kaso na hindi tayo pwedeng dumiretso at dumaan dito. Nakasarado po siya. Kasi ibang area na po dito. Hindi na po sakop ng Baluarte de San Diego. Pero maganda sana guys, no, kung tuloy-tuloy. Ayan naman po yung dinaanan natin kanina, ang Bagong Bayan Lights and Sound Museum. Kahit dito po, nakasarado din po dito. Ayan, pwede sanang dumaan dito kung hindi nila sinasara. Ibang area na po kasi doon sa kabila. Pupuntahan din po natin. Wala din pong bayad mamasyal doon. At ito po yung loob ng Cuartel de Santa Lucia. For now, ginawa po nilang parking area. Sobrang ganda tong Cuartel de Santa Lucia, yung ruins niya. Grabe, makikita nyo po sa harapan. Sobrang ganda po. Yan po ang Bagong Bayan Light and Sound Museum. Ito lang po ang napakagandang ruins ng Cuartel de Santa Lucia. Aside from Calesa, pwede rin po kayong mag-rent ng Tranvia. Ang rate naman po ay 1,200 pesos per hour. Dito na po tayo sa Galeria de los Presidentes de la República Filipina. Yan po ang mga naging presidente dito sa Pilipinas. Ayan po sa tapat natin ang Puerta de Santa Lucia. Akyat po muna tayo guys para makita nyo rin po kung ano makikita nyo po sa taas. Yan po tayo galing kanina, magkatabi lang po sila dito sa Puerta de Santa Lucia. Dito na po tayo sa taas ng Puerta de Santa Lucia. Yan po sa tapat natin ang San Agustin Church. Ayan po ang kahabaan ng Real Street. Diyan lang po sa bandang unahan ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Kung tutubukin nyo po yan ay Moralia Street din po. Doon po tayo galing kanina sa Baluarterio de San Jose. Grabe, ang laki ng golf course dito sa Intramuros. Napakaganda. Dito na lang po tayo dadaan. Pwede rin po tayong dumiretso dito. Sa ibang Baluarte naman po yon. Pero dito po tayo sa baba dumaan. Dito po na side ay maraming magkakainan po dito. 5 PM na po kasi kaya marami na pong sarado. Baluarte, Plano, Luneta de Santa Isabel Artillery Platform form part of the Seaside Defense of Intramuros. Constructed 1609 to 1832, forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Andito na po tayo sa taas. Kunting nakatambay pa lang dito sa ngayon, kahit alas 5 na kasi sobrang init pa po eh. Pwede rin po tayong dumiretso dito, may daanan din po eh sa kabilang Baluarte, pero sa baba lang po tayo dadaan para makita nyo po. Ayan po ang ongoing restoration ng Ateneo de Municipal. Ayan, katapat lang po sila ng Museo de Intramuros. Tumbukin lang po natin to. Ang dulo po nito ay Soriano Avenue. May isang Baluarte pa po dito. Ayan po, pwede rin po tayong dumaan dyan, pero gusto ko dito dumaan po sa baba para makita nyo po ang mas magandang view. Dito na po tayo sa Postigo del Palacio.
One of the gates to Intramuros serve as the private exit of the governors and the archbishops of Manila. Present postern, constructed following the design of Thomas Sands, 1782 to 1783. Destroyed during the Second World War, then restored 1968. Forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Dito na po tayo sa taas ng Postego del Palacio. Yan po sa tapat natin ang Palacio del Gobernador or Comelec Office. Ayan po ang kahabaan ng Santa Lucia Street. Pwede pong dumaan tayo dito. Dito na po tayo sa bandang dulo. Ibang balwartilyo na po pala dito. Yan, marami ding vandalism dito. Welcome Balwartilyo de San Juan. Constructed as a component of the seaside defense of Intramuros. Forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Kami din mga basura dito. Ayan, kung open yan, pwede tayong dumiretso dyan patawid. Ayan po ang main road ng Intramuros, which is Soriano Avenue. Palabas po yan ng Anda Circle, papuntang Rojas Boulevard at Pier. Maliit lang itong Balwartilyo de San Juan. Yan lang po ang Museo de Intramuros. Diyan po tayo galing kanina sa may Plaza Luneta. Ito po yung tutumbukin nating Anda Street. Papunta po tayo ng Letran at Pasig River Esplanade. Yan, puntahan din po natin ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Malayo sa pangalim ng kanyang. Ngunit, kung salakayin siya at alunin ang isang taong hindi kumalabas, sasansayin ito ang mga sandakang kanyang inaasahan na ipapamahali ang kanyang. Sa bandang unahan lang po ang Manila Cathedral. Pupunta din po tayo doon.
Dito na po tayo sa dulo ng Anda Street. Ito po yung kahabaan ng Moralia Street. Ito po yung gate palabas sa puntang Loton. Central Post Office or Post Office Building. Kung gusto nyo sumakay ng LRT1 ng Central Terminal, dito po ang daan. Meron pong underpass dyan. Akit po tayo dyan sa Baluarte de San Gabriel. Yan po, ang dami na pong namamasyal doon sa taas. Ito po yung palabas papuntang Soriano Avenue, Pasig River Esplanade, Binondo, at iba pang mga lugar. Yan, dito po tayo naglakad kanina. Ito po yung kahabaan ng Anda Street. Ang pinakadulo nga po nito ay Santa Lucia Street. Baluarte de San Gabriel, one of the strongest riverside fortifications of Intramuros, with defenses aimed at the Parian, the Chinese quarters at the northeast of Intramuros. First constructed 1593, reconstructed 1762, damaged during the Second World War, destroyed by a later earthquake, restored 1989, forms part of the fortifications of Intramuros, which were declared as a National Historical Monument 1951, then as a National Cultural Treasure 2014. Patria Dios Letran 1620. Diba guys, napakaganda no, mag-walking dito. Lilibutin mo yung buong Intramuros. Sobrang ganda, sulit na sulit po. So, dito po tayo mag-i-exit. Shortcut po tayo dito sa Pasig River Esplanade. Ayan po, oh. Tapat lang po natin ay Pasig River Esplanade, nasa likod po ng building na to. Yan po ay GSIS building na abandoned po. Dito na po tayo sa harapan ng Puerta de Isabel II. Yun nga lang po, hindi pa siya nare-restore. As you can see, sarado po siya. Sa tapat lang din po siya mismo ng Letran. Ayan lang po ang Bureau of Immigration building. Yan po ang Chamber of Commerce. Pasig River Esplanade na po yan, ang likod niyan. Dito na po tayo guys sa Pasig River Esplanade Phase 2. Grabe, dami nang namasyal dito ngayon kasi it's Saturday. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Intramuros as of today, April 5, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po, at hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.